Good day guys, how are you doing? Ngayon is maulan na hapon. Today weekend. So may pupuntahan akong isang lugar. Kasi sa January bala kong bumili ng isang sasakyan. Ang gusto ko naman yung compact but fun to drive. So meron akong dalawang napupusuan. So tingnan natin ha. Ang unang choice ko itong Mazda 3 hatchback. Yung driving dynamics niya maganda. Tapos very sophisticated yung kanyang looks. And then napaka-premium ng feel. Ang pangalawang choice ko yung Geely Coolray. Based on the feedback, mukhang maganda naman eh. Saka na-research ko yung features niya. Ang ganda ng features niya, no? At that price level na mga 1.2 million, mukhang sulit siya, no? So, gusto ko lang tingnan ang actual na itsura niya. And then, kung pwede mag-test drive, ite-test drive ko siya. Some of you may have doubts kasi nga, China car siya. Pero, alam nyo ba na yung Volvo, binili ng Geely. So, yung technology kasama. Kasi yung Chinese ngayon may pera na eh. So, namimili sila ng mga kumpanya. Ang isa sa binili nga nila yung Volvo. Kaya yung technology kasama na. So, in effect, parang ano siya. Parang Volvo car siya. So, quality-wise, I think it's good. Kasi ang ganda ng feedback eh. So, anyway, tingnan natin. Halika, samahan niyo ako. Okay, since pupunta naman ako sa Banawe at malapit doon yung dealership ng Coolray, puntahan natin itong Coolray, no? Yung Geely Coolray. Tingnan natin kung maganda nga ang kanyang itsura. And then magte-test drive tayo para ma-check natin yung performance. Hindi lang yung itsura syempre ang ating titingnan. Kailangan nating ma-test drive. Pagkatapos sa Geely, punta tayo sa Mazda para titingnan natin yung Mazda 3 hatchback. Pero dito na sa part 2 ko siya pakikita kasi mas mahaba na to. So this time yung Geely Coolray muna ang ating pakikita. Tapos sa part 2 na panoorin nyo naman yung Mazda 3. Nandito na tayo sa Geely showroom sa Quezon Avenue. Wala ditong Coolray naka-display pero nandito Ascara at saka yung Okavango. Pero teka, meron sa labas ito, meron ditong test drive unit. Ito na lang ang titingnan natin. Itong kulay red na to na test drive unit. Okay, ito na siya. Tingnan natin. Medyo raw vlog lang ito. I-interviewin lang natin yung ahente para maintindihan natin ng characteristics nitong SUV na ito. Tara, tingnan natin. 3D din po yan. Pwede nyo i-3D yung sir. Meron siya pagka sa Top view na po. Pwede niya 3D. Yan, pwede nyo ikot-ikotin. Tapos sir, meron na rin tong dashcam. Built-in na dashcam. May nagre-record yung yung dashcam. Yes po. Saan ang USB niya? Dito sa ilalim nitong passenger sir. Meron. Okay. Opo. Okay. Bali yung dashcam niya, yun na yung mga camera na nagre-record sa harap. Tapos, meron kang eco mode. Sport mode. Sport mode. Ano to? Hill descent control. Yes po. 360. 360. Nandito yung mga buttons. Yes po. Okay. Tapos, meron kang electronic parking brake. Yes po. Tapos auto hold. May auto hold din siya. Ito yung auto hold. Ito yung auto hold. Right. Okay. Ang USB, saan ang USB port? Ito? Sa ilalim. Ito. Yes po, sa ilalim. Para nakatago. Okay.
Hindi ba mainit? Tignan natin kay Mami. Yan. So may vanity mirror siya. Opo. Okay. Then ito, ordinary ano lang siya. Ordinary review, no? Review Wala. motor. Nandito yung 3D camera. Yes po, nandiyan yung 3D camera. And then you have a paddle shifter. Paddle shifter. Okay. Tilt and telescopic na rin yan, sir. Saan dito? Okay. Yun. Yun. Ah, ang dami ng features for, ano, no? Magandang i-test drive yun, sir. Pwede ba i-test drive? Papa-approve natin, sir. Sige, mamaya. Tapos ito. Tut kapag may tumatawag. Mhm. Ito, nakalitaw ng sagal hanggang ganyan. Ganyan na siya, sir. Gusto ko yung electronic, ang ano, ang lambot. Shifter na manual. Shifter na manual. Minus lang. Okay. May DRL to? Daytime running lang. Meron, Oo. sir. Pag pinaandar mo siya, Meron po. ano. Hindi, anong kulay ang available? So, sport, sir, silver, white, red, tsaka orange. Mm, 4 color lang yung sport. 4 color lang. Anong pinakamabiling kulay? Red. Ah, red? Red Talaga? tsaka white. Kaya siya, ano? Ah, yun lang. Maliit lang talaga, no? Nasa ilalim yun. Ano yun? Donut yung ano? Ito na type. Ah, oo. Donut. Tara, test drive tayo. Okay, test drive na tayo. Ito nga palang Geely Coolray, meron siyang tatlong mode, no? Meron kang Eco mode, meron kang normal mode, at meron ka ding sports mode. So, ang pagkakaiba niya, iniiba lang niya yung throttle input para makapamili ka kung ano yung power delivery na gusto mo. So maganda yung choices niya, no. Meron siyang 7-speed transmission. At the same time, 3-cylinder lang siya pero smooth yung drive, ah. Ito, paliko na tayo. Makita mo yung 3D nung sa screen, no. Nakikita mo lumiliko din yung sasakyan. Gandang tingnan, cool, ah. Okay, dito try natin yung sports mode, no. So yung sports mode nito, pipindutin mo lang yung button, magse-set na siya. So kaliwa tayo dito para matest natin yung sports mode nun. So yan, no. Pinrest natin yung sports mode. Hatawin natin ng konti. Yun, no. Lakas. Ganda ng hatak niya. Hindi ko lang alam pagka naka-sports mode ka kung gaano kalakas ang gasolina niya. Pero I'm sure na lalakas yung gasoline consumption. Pero kung mga city driving, 7 to 8 kilometers, pwede na yan. Pag highway, mga 12 to 15, kaya siguro nito. So, yung cornering niya, no, medyo maganda rin. Tsaka, ang lambot nitong manibela kasi electronic power steering. Sige, try ulit natin itong sports mode. Ito, bilis. Ganda tumakbo. Tsaka medyo tahimik sa loob, ah. Yan. Alright. Oops, may sasakyan. Ito nga pala naka-DCT pero hindi siya jerky, ah. Pero smooth yung kanyang ang kanyang drive. Maganda rin yung transmission niya. Claim ng Geely, ang 0 to 100 kilometers nito is 7.9 seconds. Mukhang kaya naman kasi mabilis nga yung acceleration. Napansin ko dito yung feel ng power niya, ang lakas. Kasi this one is 177 horsepower compared mo sa Montero na 178. Dahil ang gaan ng body niya, kita-kita mo ang lakas ng acceleration, no?
Siya pang napansin ko, kapag ka nasa sports mode ka, yung steering wheel niya parang tumitigas siya. So siguro to compensate for the power. Kasi sobrang lambot ng ano niya, ng manibela dahil electronic power steering nga siya. Yung suspension niya, not very soft. Tamang-tama lang siya. Walang masyadong body roll. Okay, ito na yung price niya. Meron siyang tatlong variants, ano? Yung comfort, yung premium, at saka yung sport. 978,000 yung comfort, yung premium is 1,088,000, saka 1,198,000 yung sport. Tapos, meron silang discount na 130,000. So, okay din. Mukhang maganda yung presyo niya sa mga features niya. Okay, summarize natin, no? Ang verdict ko dito, it's a buy car, no? Impress ako dun sa ano niya, yung build quality niya, yung leather seats, tapos yung mga features niya for that price, maganda. Tapos ang ganda rin ng tumakbo, magandang humatak kasi 177 horsepower for a small body, tapos 255 Nm ang torque. Ang ganda niya, lalo na kung naka-sports mode. So, features for features, pag kinumpare mo sa ibang mga ganitong size ng mini SUV, mukhang lamang siya. You can take a second look dito, mukhang maganda siya. I've done my research, sumali ako dun sa Geely Coolray Group. Wala akong masyadong nakikitang mga negative feedback sa almost 2 years niya in the market. Kaya it's selling very well. Kasi may impress ka talaga. I'm impressed with this car kahit na China made siya. If I decide to buy this, white ang aking pipiliin. Ganito ang concept ko. Ito, inano ko lang ito, pinotoshop ko lang ito, nilagyan ko ng Vosen na mags. Ganyan na magiging itsura niya. By the way, ito nga palang Geely, binili niya yung Volvo. Kaya yung technology niya, yung Volvo, binili niya. Kaya maganda yung niya, yung quality kasi nga yung Volvo technology ito. Alam mo naman yung Swedish car ngayon, napakaganda, di ba? Kaya tingnan niyo ito, kung naka 20-inch mag siya, tapos naka Vosen, tapos naka white siya na body with black roof, tapos wala kang tint, ganda, di ba? Okay, cut ko na dito. So, watch nyo yung second part nito, yung pagbisita ko naman doon sa Mazda showroom. Okay, if you like this video, don't forget to like, share, and subscribe. Until next time, see you again in my next vlog. Bye!